yung mga unbeliever pa, di ba? Parang yung mga unbeliever pa yung nagpa-prosper, maganda yung buhay, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Anong nangyayari? Babasahin po natin yung isang chapter sa Bible, sa Book of Psalm. Alam nyo, yung psalmist dito, this is the exact same question ang tinatanong niya sa Diyos. Bakit nung simulang mapalapit ka sa Diyos, palalong naging mahirap yung buhay? Nung naging Kristiyano ka, doon palalo dumami yung problema sa buhay mo, sunod-sunod na yung dagok. Diba? Nung tinatry mong mapalapit sa Diyos, araw-araw ka na nagbabasa ng Bible, active ka na sa pagpunta sa church, tinatry mo nang sumunod sa mga utos niya, tinatry mo nang sumunod sa kalooban niya, doon pa dumami yung problema sa anak, sa pamilya, sa career, sa business, sa trabaho. Bakit ganun? Diba? It doesn't make any sense. Alam nyo, isa rin po yan sa mga tanong ko before. No, bakit ganun? Yung mga unbeliever pa, diba? Parang yung mga unbeliever pa yung nagpa-prosper, maganda yung buhay, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Anong nangyayari? Babasahin po natin yung isang chapter sa Bible, sa Book of Psalm. Alam nyo, yung psalmist dito, this is the exact same question ang tinatanong niya sa Diyos. Sinasabi niya dito na, Lord, parang bibigay na ako. Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Sinusunod naman kita. At marami pong tao na ganito yung na-experience. At may mga kakilala po ko na iniwan nila yung faith nila. Kasi nung nagsimula silang mapalapit sa Diyos, sunod-sunod yung problema nila. Parang it doesn't make sense. Napapa-question sila. Kaya sabi dito ng psalmist niya sa verse 3, for I envied the proud when I saw them prosper despite their wickedness. They seem to live such painless lives. Their bodies are so healthy and strong. Grabe, sobrang totoo niya, no? At may mga tao tayong kilala na walang Diyos sa buhay. Not to condemn, pero may mga tao talaga na walang Diyos sa buhay. Minsan, minamak pa nila, nilalait pa nila ang Diyos. Pero sabi nga dito ng psalmist, bakit ganun yung buhay nila? Sila pa yung nagpa-prosper, sila pa yung may healthy body. Tayong mga Kristiyano, nagkakasakit yung pamilya natin. Bakit ganun? Sila pa daw yung mapapride, pero nagpa-prosper pa din. At sabi sa verse 7, these fat cats have everything. Meron na silang lahat. Their hearts could ever wish for. They scoff and speak only evil. In their pride, they speak to crush others. They boast against the very heavens, and their words strut throughout the earth. Sabi, ito pa yung mga tao na talagang pinagyayabang nila. They boasting ng maabot hanggang kalangitan. Look at these wicked people enjoying a life of ease while their riches multiply. Kahit puro kasamaan yung ginagawa nila, kahit wala silang Diyos sa buhay nila, talagang nagmumultiply pa yung kayamanan nila dito sa mundo. Pero yung sumunod na verse, ito na po. Ito yung exact question na meron po tayo. Did I keep my heart pure for nothing? Did I keep myself innocent for no reason? I get nothing but trouble all day long. Every morning brings me pain. Wow! That's all of us, diba? Yung question na yun, diba? Ano ba to, Lord? Ano ba tong ginagawa ko na pagsunod sa'yo? Wala lang ba to? Bakit ganon? Araw-araw ako, dumadami pa yung problema ko. You know, nung nakilala natin ang Panginoon, naging threat na tayo. Naging threat tayo kanino? Sa kalaban. There's an enemy around. Sabi sa Bible, he is like a roaring lion seeking someone to devour. Itong kalaban na to, sa sobrang hate niya tayo, gagawin niya ang lahat para ma-discourage tayo, para maging ineffective tayo. Gagawin niya ang lahat para ma-distract tayo sa paglapit natin sa Diyos. Remember the story of Job, di ba? It speaks everything. Kaya sabi sa verse 16, so I tried to understand why the wicked prosper, but what a difficult task it is. Dito niya na nalaman yung sagot sa verse 17. Then I went into your sanctuary, O God, and I finally understood the destiny of the wicked. In an instant, they are destroyed, completely swept away by terrors. When you arise, O Lord, you will laugh at their silly ideas as a person laughs at dreams in the morning. As a Christian, we should be prepared. We should expect attacks from all sides. Huwag nating iisipin na pag tinanggap natin ng Diyos sa buhay natin, magiging magaang ng lahat. Kasi kabaliktaran po yun ang sinasabi ng Bible. Sabi sa Bible, we will face trials and tribulations. At malinaw doon, no? Wala po tayong reason para kainggitan yung mga unbelievers na nagpa-prosper. Because their destination is destruction. Sabi doon, in an instant, they are destroyed. Sabi sa sumunod na verse, tinatawanan sila ng Panginoon. And I realized that my heart was bitter, and I was all torn up inside. I was so foolish and ignorant, I must have seemed like a senseless animal to you. Alam nyo, maghihirap po tayo dito. Pero kapag nakahawak tayo sa pangako ng Diyos na eternal life,
Alam natin na ito temporary lang eh. Yung mga nangyayari dito, temporary lang to. Lahat to, papanaw, lahat to mawawala. Yung mga meron tayo dito mawawala. Pero yung reward natin, nasa langit, eternal po nun. Walang makakanakaw nun, at ang Diyos po ang magbibigay sa atin nun. Yet I still belong to you. You hold my right hand. You guide me with your counsel, leading me to a glorious destiny. Whom have I in heaven but you? I desire you more than anything on earth. May mga times po na hindi na natin naiintindihan yung mangyayari sa buhay natin. Kahit na Diyos naman yung inuuna natin. Diba? But sabi sa Bible, what we suffer now is nothing compared to the glory that He will reveal to us later. My health may fail and my spirit may grow weak, but God remains the strength of my heart. He is mine forever. Sabi po sa huling verse, but as for me, how good it is to be near God. I have made the sovereign Lord my shelter, and I will tell everyone about the wonderful things you do. Amen to that. Yung worship po natin, yung praise natin, yung pagpupuri natin sa Diyos, hindi po yan nakabase sa circumstance natin. We praise Him for who He is and for what He has done for us. Diba? Niligtas niya tayo sa tiyak na kamatayan, which is yung impyerno. Yung mga nangyayari po sa atin dito sa mundong to, temporary lang lahat yan. Ang pangako ng Diyos, bibigyan niya tayo ng glorified body kung saan hindi na tayo iiyak, hindi na tayo masasaktan, hindi na tayo mamamatay, hindi na tayo makakaramdam ng overthinking. Kaya sabi sa Bible, count it all joy. Maging joyful ka, maging masaya ka kapag nakakaramdam ka ng trials and tribulations. Dahil doon tayo mag-grow, doon tayo didepende sa Diyos, na siya lang ang kailangan natin. Kaya laban lang kapatid. The devil may attack you sa mga temptations, sa mga problema na dumadating sa buhay mo para ma-discourage ka, para ma-distract ka. But if you have God, you have everything you need. Napatanong ka na rin ba sa sarili mo kung bakit may mga mayayamang tao na parang nasa kanila na ang lahat? Kahit naman wala silang Diyos na kinikilala. Perfect example ay yung mga big Hollywood celebrities. Minsan pa nga, di ba, ina-announce nila publicly na they hate Jesus, they hate God, but still, parang blessed pa rin sila. Well, let's read Matthew 4 verse 8. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Si Satan to, nung tinetempt niya si Jesus. And he said to him, sabi ni Satan kay Jesus, all this I will give you if you will fall down and worship me. Wow. So, God allowed Satan to have an access to all kingdoms of the earth. Like, literal na, pwede niyang ibigay sa'yo ang buong mundo if you bow down and follow Him and worship Him. And na-realize nyo rin ba na nung nag-start ka na mag-follow kay God, nung sineryoso mo na, nagkaroon ka na ng relationship kay Jesus Christ, parang mas lalong humirap. Diba? But you know what? That's actually a good news. Why? Because the enemy is attacking you. The devil is attacking you. Why? Once na na-open na yung mata mo, nalaman mo na yung katotohanan, nagkaroon ka na ng relasyon sa Diyos. Isa ka ng threat sa kalaban. So what I'm trying to say is, itong mga big celebrities na to na wala namang Diyos, na minamak yung Diyos, parang ang smooth pa rin ng buhay nila is because, bakit nga naman sila atakihin ng kalaban, ni Satan? In the first place, ay hawak-hawak na yan. Pero di natin alam, di ba? Nagkakaproblema pa rin naman yan sila, sigurado ako. But if you are a Christian, expect na you will receive a lot of attacks from all sides, from all angles, everywhere. Why? Kasi isa ka ng threat. Alam mo na ang katotohanan. Ang enemy, gagawin niya lahat para ma-distract ka, para mapalayo ka uli sa Diyos. Remember the story of Job? Di ba? Satan took everything from Job. Lahat ng anak niya, lahat ng kayamanan niya, kinuha ni Satan. But Job remains faithful. So as a Christian, expect na natin na ganun din mangyayari sa atin. Kasi ganun din naman ang sinabi sa atin ni Jesus sa Bible. Sabi ni Jesus, you will face trials and tribulation. So kung may nagsasabi sa inyo mga pastor o pare na kapag finalo nyo si Jesus, magiging healthy and wealthy na kayo, magiging smooth na takbo ng buhay nyo, that's a lie. The Bible is very clear na we will face trials and tribulations and we will be persecuted. Kasi hindi naman tao ang kalaban natin, hindi naman flesh and blood ang kalaban natin. Ang kalaban natin, mga dark forces, principalities. Sabi sa Ephesians 6 verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Yan yung mga demons. So my brothers and sisters, stay alert.
Dahil si Satan, double time na yan. Alam niya ang oras na ay malapit na. So gagawin niya ang lahat. He will use any means. He will do anything para lang ma-distract tayo sa relationship natin kay God. So if you are suffering right now, if you are receiving a lot of attacks from the enemy, count it all joy, sabi sa Bible. Because what we suffer now is nothing compared to the glory that He will reveal to us later. Diba? Our treasure is not here on earth. Our treasure is in heaven. Amen? May mga pagkakataon sa buhay natin na pumapasok po yung tinatawag natin na peking blessing. Ngayon, paano nangyayari yon? Na merong peking blessing na nanggagaling naman kay Satanas. Paano mo malalaman na fake yung blessing? Malalaman mo na fake yung blessing kapag yung sinasabi mong blessing na yan, pwede yan yung magpalayo sa'yo sa Diyos. At pwede na yan yung magtulak sa'yo para gumawa ka ng kasalanan. Kahit sabihin mo na yung offer na yan maganda at tingin mo blessing, pero kung yan naman yung magpapalayo sa'yo sa Diyos, mga kapatid, hindi po totoong blessing yan. Sa huli, ipapahama ka nga ng fake na blessing na yan. Sa huli, ipapahama ka nga ng fake na blessing na yan. So kung babalikan natin yung creation, doon natin makikita yung konsepto ng peking blessing. Makikita po natin na nung time na nilinlang ni Satan itong si Eva at Adan, o doon mismo sa Garden of Eden, pumasok din yung tinatawag natin na peking blessing. Yun naman po ay galing kay Satanas. So saan po natin mababasa yun? Basahin natin yung Genesis chapter 3 verse 4 to 6. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya nakahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. So dito makikita po natin yung konsepto ng peking blessing. Kasi nga nakita natin, nag-offer si Satan ng maganda sa paningin. Nakita natin dito, akala ng unang mga tao, ito ay talagang blessing. Kasi nga sinasabi na pwedeng sila ay maging tulad ng Diyos. At yun nga, napakaganda kasi sa paningin, mukhang masarap. Kaya itong sina Eva at Adan, akala nila ito ay blessing. Akala nila ito ay makakatulong sa kanila. Pero di nila alam, ito yung pampahamak sa kanila. So dito makikita natin na kapag nag-offer si Satan ng something na maganda sa paningin, at yun nga, tingin ng tao, makakatulong to sa kanila, mga kapatid, yan po yung tinatawag natin na fake blessing. Kasi kung pupunta po tayo sa New Testament, nag-offer din po si Satan sa ating Panginoong Kristo. Yan po ay fake blessing. Basahin po natin yung Matthew chapter 4 verse 8 to 9. Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Nakita natin dito mga kapatid na yung ating Panginoong Kristo na po yan. Pero nag-offer pa rin si Satan ng kaharian at karangyaan ng mundo sa ating Panginoong Kristo. Ngayon, ibibigay daw ni Satan yung sa kanya kung magpapatira pa yung ating Panginoong Kristo at sasamba sa kanya. So makikita po natin mga kapatid, kung titingnan natin, parang ito ay pagpapala. Makikita natin na parang gaganda yung buhay mo sa offer ni Satan na yun. Pero mga kapatid, yun po ay peke lamang. Ganyan po yung nangyari kina Eva at Adan na peke po sila ni Satan. Nakala nila yung prutas makakabuti sa kanila. Pero sa huli pala, ito yung magpapahamak sa kanila. Hindi lang sa kanila, sa buong sangkatauhan. Yung ating Panginoong Kristo po, hindi po siya nahulog doon sa tukso ni Satan. Napagtagumpayan niya po ito. Pero mga kapatid, ang point natin dito, yung technique ni Satan, doon pa lang sa Garden of Eden, at sa ating Panginoong Kristo, yun din po yung technique na gagamitin niya para sa ating mga tao sa mundo na ito. Sa panahon natin ngayon, lalo na nga nasa mga huling araw na tayo, marami na pong i-offer yung mundo na ito sa mga tao. Naaakalain nila, ito ay blessing talaga. Dapat mga kapatid, nag-iingat po tayo sa mga ganon. Kailangan malaman natin kung talagang ito ba ay totoong blessing na galing sa Diyos o ito ay blessing na galing kay Satan. Paano mo malalaman na fake yung blessing? Malalaman mo na fake yung blessing kapag yung sinasabi mong blessing na yan, pwedeng yan yung magpalayo sa'yo sa Diyos. At pwede na yan yung magtulak sa'yo para gumawa ka ng kasalanan. Kahit sabihin mo na yung offer na yan maganda at tingin mo blessing, pero kung yan naman yung magpapalayo sa'yo sa Diyos, mga kapatid, hindi po totoong blessing yan. Pero sa huli, ipapahama ka nga ng fake na blessing na yan. Pero sa huli, ipapahama ka nga ng fake na blessing na yan. Pero sa huli, ipapahama ka nga ng fake na blessing na yan. Paano mo malalaman na fake yung blessing? Malalaman mo na fake yung blessing kapag yung sinasabi mong blessing na yan, pwedeng yan yung magpalayo sa'yo sa Diyos. At pwede na yan yung magtulak sa'yo para gumawa ka ng kasalanan. Kahit sabihin mo na yung offer na yan maganda at tingin mo blessing, pero kung yan naman yung magpapalayo sa'yo sa Diyos, mga kapatid, hindi po totoong blessing yan. Pero sa huli, ipapahama ka nga ng fake na blessing na yan. Pero sa huli, ipapahama ka nga ng fake na blessing na yan. Pero sa huli, ipapahama ka nga ng fake na blessing na yan. Paano mo malalaman na fake yung blessing? Malalaman mo na fake yung blessing kapag yung sinasabi mong blessing na yan, pwedeng yan yung magpalayo sa'yo sa Diyos. At pwede na yan yung magtulak sa'yo para gumawa ka ng kasalanan. Kahit sabihin mo na yung offer na yan maganda at tingin mo blessing, pero kung yan naman yung magpapalayo sa'yo sa Diyos, mga kapatid, hindi po totoong blessing yan. Pero sa huli, ipapahama ka nga ng fake na blessing na yan. Pero sa huli, ipapahama ka nga ng fake na blessing na yan. Pero sa huli, ipapahama ka nga ng fake na blessing na yan.
Kuya, bakit po kaya tuwing bumabalik ako kay God, madaming masamang nangyayari sa akin? Tulad po, nagkakagulo sa bahay, nag-aaway, tapos kapag naman po di ko binabalikan si God, walang nangyayari sa akin. Totoong-totoo po yan. And I believe, nangyayari to sa lahat ng believers. Na nung nagsimula kang seryosohin yung walk mo with God, nung nagsimulang mapalalim yung relasyon mo kay Lord, lalong doon mas dumating yung mga pagsubok, yung mga problema, yung mga attacks. Sa lahat ng angle sa buhay mo, inaatake ka na, harap, likod, gilid, kaliwat, kanan. Diba? Na to the point, mapapatanong ka, Lord, bakit ganun? Tinatry ko lang naman mamuhay according to your will. Tinatry kong mamuhay in a righteous way. Bakit sunod-sunod yung problema ngayon kung kailan gusto kong mapalapit sa'yo? Ang daming temptations, diba? Sa pamilya, maaring pagsubok sa parents mo, sa kapatid mo, financially, sa karir mo, sa trabaho. Bakit ganun? You know what? This is what the Bible says. Na we will face trials and tribulations. And the reason kung bakit dumadami yung struggle, yung temptations, yung attack from the enemy nung nagsimula kang mapalapit sa Diyos is because you became a threat. Yes, you are a threat now to the devil. And he knows na he cannot snatch you away from God's hand. Hindi niya kayang nakawin yung salvation mo. Kaya gagawin niya lahat para maging ineffective ka. The devil won't bother people na slave niya. What I mean is those people who are living in sin. Diba? Sabi nga, the devil won't bother you if you are living in sin. He will bother you if you are trying to get out when you are set free. Kasi ang devil, alam niya na ang endgame niya, which is eternal damnation. Kaya gagawin niya ang lahat, in any way, in any means, para maiakay ang isang tao sa pagkawasak. He will deceive people as many as he can. In a most cunning way, para maiakay niya lang sa pagkawasak sa impyerno. But the good news is, we are victorious. Tayong mga taong nanampalataya kay Jesus. Dahil 2,000 years ago, Jesus defeated death, sin, and Satan. He crushed the serpent's head. So let the devil know, not today. He can try, but he is defeated. At lagi niyo pong tatandaan na God never promised you na kapag finalo mo siya ay magiging smooth na yung takbo ng buhay mo, hindi ka na magkakaroon ng problema, yayaman ka na, lahat ng pinagpipray mo ay ibibigay niya. Big no! Prosperity gospel po yan. Usong-uso po ngayon yan. Na if you follow Jesus daw, you will become healthy and wealthy. That's a lie. So I don't know. Wala pa akong idea kung anong pagsubok or problema ang kinakaharap nyo ngayon. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang battle na kinakaharap araw-araw. One thing is for sure. Alam ng Diyos lahat yan. God sees your struggle. God sees your tears. No? Kung naiyak ka man, sa madaling araw, sa gabi, nakikita po lahat ng Diyos yan. And one thing is for sure, no? All things work together for good for those who love God. Sabi sa Romans 8:28. Napakaganda pong promise yan, no? Na pwede nating balik-balikan sa tuwing hindi na natin naiintindihan yung sitwasyon natin, nahihirapan na tayo. Ganyan po lagi ginagawa ko. I always go back to the Word of God. No? Kasi pwede tayo mag-hold on sa promise niya na yun. No? Sabi sa Bible, it's impossible for God to lie. We can hold on to God's promises because our God is trustworthy and He is faithful. Kaya kapatid, cheer up, laban, no? Finish the good fight of faith. I will see you in heaven. And sabi sa Romans 8 verse 18, what we suffer now is nothing compared to the glory that He will reveal to us later. Napakaganda po, di ba? Amen.